Ang Commission on Elections ay nag-anunsyo noong Huwebes na sinimula na nila ang wastong pag-dispose ng mga opisyal na balota para sa 2025 midterm elections na idineklarang hindi na magagamit dahil sa temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema kaugnay ng isang kaso ng diskwalipikasyon. Sa isang post sa social media, sinabi ng COMELEC, kasalukuyan nilang isinasagawa ang inventaryo ng lahat ng opisyal na balotang nailimbag. Matapos ito, ang lahat ng opisyal na balota mula sa National Printing Office ay ihahanda, ipapak, at ililipat sa bodega ng COMELEC sa Santa Rosa, Laguna. Ang mga nailimbag na balota ay itatapon alinsunod sa mga patakaran at gabay na itakda ng COMELEC. Noong Martes, pansamantalang sinuspinde ng COMELEC ang pag-imprenta ng mga balota kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ipatigil ang diskwalipikasyon ni dating Caloocan City Representative Edgar Erice at iba pang mga kandidato mula sa pagtakbo sa eleksyon ngayong Mayo. Abay, yung 6 million na ballot box, yung mga balota, nasayang dahil nag-issue ng TRO ang Korte Suprema para wag tanggalin sa balota ang mga pangalan ng kandidato na na-disqualify ng COMELEC. No? Well, alam nyo, ilang eleksyon na rin naman ang ating nakita. No? I'm 58 years old. Tumakbo ko 2 beses na, 2016 at saka itong 2022. Before that, ang dami ko nahawakan mga kaso. No? So, I think ang pinakauna kong nahawakan ng kaso ay yung election pa, yung kauna-unahang eleksyon nang nagkaroon nga ng Kongreso muli no? Sa ilalim ng 1987 Constitution. No? So, kung di ako nagkakamali, parang 1988 ata yun. No? At ngayon lang ako parang nakarinig ng pagkakataon na nasayang ang mga balota dahil ang COMELEC ay hindi na sinama sa opisyal na balota ang mga pangalan ng mga kandidatong na-disqualified niya. Alam nyo kasi, sa saligang batas, totoo, nakasulat doon na ang COMELEC talaga ang meron talagang kapangyarihan para magpatupad ng eleksyon. Pero nakasulat naman sa ating saligang batas, no, na ang kapangyarihan ng hukuman na ipawalang bisa ang mga desisyon ng kahit anong ahensya ng gobyerno, kasama na dyan ng COMELEC, pag ito ay issued in grave abuse of discretion, resulting in lack of or want of jurisdiction or in excess of jurisdiction, ay kabahagi rin ng kapangyarihan ng Korte Suprema. Ibig sabihin, maski sasabihin ng COMELEC na kami ang merong primary at kaisa-isahang katungkulan na magpatupad ng eleksyon at ang aming desisyon ay dapat pinal, ang katotohanan niyan sa ating saligang batas, walang pinal na desisyon until sinabi ng Korte Suprema. So, parang inaalala ko lang kung mayroong pagkakataon na nasayang talaga yung mga balota na pinaprint na at wala akong maalalang pagkakataon na nasayang ang mga balota kasi ang ginagawa ng COMELEC sa aking memorya no, mula nung nagkaroon ng eleksyon sa ilalim ng 1987 Constitution ay talagang pinababayaan ang Korte Suprema ang magdesisyon dyan sa mga disqualification at iniimprenta ang balota na kasama pa rin yung mga pangalan ng mga kandidato na na-disqualify nila. No? Bakit? Kasi dati manual. No? Sa pag-manual, siguro sinasabi nila na manual election naman, pwede naman talagang mas matagal na puwang na panahon ang ibibigay pag print. No? Kasi ang gagawin naman ng mga botante, isusulat yung pangalan no, na gusto nilang iboto. No? So ang ipiprint mo ay nakabakante. No? Tapos, yung mga listahan lang ng mga kandidato ang kokopyahan ng mga kandidato. Hindi ko na maalala kung paano yung sistema ng manual eh. Pero ang feeling ko, hindi ko alam kung sinecheck natin o sinusulat ang mga pangalan. Pero ako parang ang pagkakaalala ko, bakante lang talaga yung ballot box, yung balota at susulat ng botante kung sino yung kandidatong binoboto nila. No? So siguro yung mga panahon na yon dahil hindi nga automated, walang problema yung pag-print ng balot kasi susulat mo lang naman talaga yun. For president, blanco. For vice president, senators, congressman. No? Tapos isusulat ng botante kung sino yung gusto nilang iboto. Kung naalala ko correctly, nako, ang bilis, no? Ang bilis ng panahon eh. Dati-dati talaga, mano-mano. Ngayon, hindi ko na maalala kung paano yung sistema. Dati talaga, sinusulat.
Kaya nga meron talagang rules of appreciation of the ballot. No? Miski mali ang spelling, if it sounds like, doon mo pa rin ibibigay dun sa kandidato na it sounds like yung pangalan. No? So, kaya siguro, nung manual election, walang problema. No? Dahil lang sinusulat naman ng tao talaga yung pangalan mismo ng mga binoboto. Sa itong automated elections, talagang may konting problema, no? Kasi nga, kapag tinanggal mo yung pangalan ng isang disqualified at gaya nito, nagkaroon ng TRO at ang resulta ng TRO ay dapat ibalik sa balota, paano yan? So, balikan na naman to zero dahil nasayang nga yung 6 million ng mga balota. So sa tingin ko, mali ang naging desisyon ng COMELEC na dahil sila yung nagdesisyon na natanggalin ang mga pangalan ng kandidato, ay tinanggal na nila ang pangalan sa balota. Either, number one, binigyan nila ng sapat na panahon ng Korte Suprema para magdesisyon dahil alam naman nila yung mga nagpunta sa Korte Suprema alleging grave abuse of discretion, antayin ang resulta kasi nga naman parang hindi tama na ang assumption ng COMELEC ay sasang-ayunan sila ng Korte Suprema. Sa totoo lang, pagdating po sa mga disqualification of kandidato, ang overwhelming constitutional presumption talagang may karapatan ng taong bayan na tumakbo at bumoto. So talagang dapat ang presumption ay makakatakbo ang kahit sino man. Yung latest decision nga ng Korte Suprema, yung mga nuisance candidate, no? Yung kawalan ng pera, hindi yan dahilan para ikaw ay ma-disqualify, no? Miski alam mong magastos ang eleksyon. Dahil karapatan ng lahat na tumakbo para sa mga posisyon na hinahalal ng taong bayan. Hindi mo po pwedeng ipagkait yan. Kaya nga, tingin ko ang mas mabuting desisyon sana ay kung in-apply nila yung heavy presumption towards yung karapatan na makatakbo at inantay ang desisyon ng Korte Suprema. Bakit ko sinasabi to? Kasi hindi lang naman yung mga pumunta sa Korte Suprema ngayon ang dapat ibalik ng COMELEC ang mga pangalan sa ballot box. Offhand, ilan ang nakikita ko na mga na-disqualify? Dalawang mayor ng Cebu, yung si Mayor Rama at saka si Mayor Cortez, o di ba? Tapos yung kalaban ni Tambaluslos. Ay nako, pasensya na kayo ha. Mahirap talagang kalaban si Tambaluslos. Hindi ko maalala kung sino yung kalaban niya na na-disqualify, no? Dahil hindi raw taga Leyte. Sa loob ko, hello, taga Forbes Park kaya yan si Tambaluslos. Bakit nyo pinapayagan tumakbo sa Leyte? Isa pa yan ang pag-usapan natin. Dapat siguro talaga baguhin na yung requirement kasi ang ginagamit na desisyon ng Korte Suprema is yung konsepto ng domicile. Hindi ibig sabihin na palibasa hindi ka na nakatira for instance sa Leyte, kung meron ka pa rin intensyon na bumalik sa Leyte, pwede ka pa rin tumakbo doon. Tingin ko dapat palitan na yan. Dapat talaga ang maging basihan ay yung actual place of residence. Kasi nangyayari, meron nga tayong kongreso, pero lahat naman sila nakatira sa Metro Manila at nagbabakasyon lang sa probinsya. Mga ilang nga dyan, hindi na nagbabakasyon. No? Talaga nagkakaroon na lang ng opisina sa probinsya at hindi na umuwi. Pero itong si ang kalaban ni Speaker Martin Romualdez ay si Bakule ata. Bakule ata ang pangalan, no? At ang sinasabi nga ay itong Bakule ay ito daw ay taga Maynila, no? At hindi taga Leyte. Bakale pala, Nene Bakale, yon, Nene Bakale. So ang tingin ko nga, mali yung ganyang desisyon na ang ginagamit natin ay yung domicile. Dapat talaga actual residence. No? But in any case, yan, tatlo na yung naiisip ko na tinanggal nila sa balota. No? Pang-national din ng mga kandidato yan kasi pang-kongreso. No? Paano pa yung iba? Kasi tatlo pa lang yung naiisip ko na na-disqualify. Marami pa yan siguro na na-disqualify na po pwede pang pumunta sa Korte Suprema. Sa akin talaga, siguro dapat ang gawin nila agahan pa nila talaga yung date of filing. Although napakaaga na nga 'Di ba? Napakaaga na nga ng date of filing. Kung gusto nila, agahan pa nila para sa ganun, mas maraming panahon ang Korte Suprema magdesisyon no, doon sa mga petition for certiorari na ihahain. Pero talaga, ang dapat nating maintindihan, bagamat may exclusive jurisdiction ang COMELEC pagdating sa supervision and conduct ng mga eleksyon, tanging Korte Suprema lamang ang magsasabi na pinal ang desisyon ng COMELEC. Dahil pag ito ay mayroong grave abuse of discretion, pwedeng mabaliwala. Paano po yan? 6 million ballots, magkano ba isa niyan? Malaking halaga rin ang nawala dyan. At
Ang problema pa dyan is yung maaantala talaga pag-printing ng ballots. Dahil hindi mo alam kung ilan pa yung mga kandidato na mapagbibigyan ng Korte Suprema at hindi mo naman po pwedeng ipagkait talaga. So ang leksyon na dapat natutuhan ng COMELEC, antayin muna ang desisyon ng Korte Suprema bago magtanggal ng pangalan sa balota. At kung hindi nila maaantay dahil sa tingin nila maantala ang pagpiprint, isama na sa balota. Dahil kapag naman ang isang kandidato ay na-disqualify, hindi na yung babasahin ng makina. So, magiging stray vote pag ikaw ay bumoto sa isang kandidato na disqualified. Kung yung ayaw nyo talagang mangyari ay ma-delay ang printing of ballots. Well, isa lang yan sa ating pag-uusapan, no? Isa pang pag-uusapan natin ay yung pinagmamalaki ng ating presidente na ilang araw na lang, parang isang linggo na lang bago umalis sa pwesto, ay kinausap pa niya si Kamala Harris. So alam mo, natawa ako nung pinagmalaki ng presidente yan eh. Kasi napansin niyo ba, siya lang ang pinuno ng bayan, unang-una, na pinagyabang na nakausap pa niya ang outgoing Vice President na si Kamala Harris. So, hindi lang siya sitting duck eh. Linggo na lang ang tatahakin, tapos na ang termino niya. Para kayo pa kakausapin yan? Alam mo namang mababago talaga ang pulisiya kapag magpalit na ng administrasyon. Pangalawa, bakit mo pa pagmamalaki na ikaw nakipag-usap sa paalis ng Vice President? Presidente ka. Hindi mo na ba rinespeto yung opisina mo na ikaw ang presidente? Ang dapat nakausap mo ay ang presidente mismo. Hindi ko alam kung natuloy yung kanilang trilateral conference, di ba? Sa panig ni Biden at saka yung Prime Minister ng Japan at saka ni PBBM. Hindi ko alam kung natuloy yon, pero alam ko na postpone yon. O, kung ganun, ang tanong, kapag foreign policy initiatives, ang kausap mo ay kapwa mo presidente or prime minister, bakit ngayon kinausap mo yung vice president? So ang duda ko, baka pati yung trilateral conference, baka hindi matuloy. No? Hindi ako sigurado, no? Pero binabantayan ko naman yan at wala akong nababasang natuloy. No? Ewan ko ba, although sa telepono rin yan. Pero ang pinagyabang niya ay yung pag-uusap nila ni Kamala Harris. So sa akin naman, ako, kung magyayabang man lang, ang dapat ipagyabang niya, kung nakausap niya itong incoming Trump. Kasi yung fact na nakausap niya si Trump bago pa manumpa, ibig sabihin, binibigyan siya ng importansya at kilala siyang personal. Gaya siguro ng pagka-personal ng pagkakilala ni President Trump-elect, no? President Trump-elect kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At ang pangatlo lang na gusto kong sabihin, habang nagyayabang ang presidente na nakausap niya ang vice president na hindi naman niya kalibel, na paalis na ng White House sa isang linggo na lamang, tumaas na naman ang hanay ng mga nagugutom sa loob ng isang quarter lamang. Mantakin nyo ha, sa loob ng 3 buwan, tumaas ang hanay ng nagugutom sa 25.9 mula 23.9. So 2 points ang taas. Mantakin nyo. So ilang milyones na naman yan. Yung huling SWS survey naman na pantaunan, yun nga sinasabi, pinakamataas ang taas ng nagugutom, ang numero na nagugutom sa nakalipas na 21 taon at ngayon mukhang na-validate na gutom ang taong bayan. Again, bakit gutom ang taong bayan? Kasi kinukurakot ang ayuda. Kasi kulang ang mga namumuhunan. Bakit? Kasi kinalaban ni PBBM, yung pinakamalaking namumuhunan na bansa, yung pangalawang pinakamalaking ekonomiya. Dahil ang turismo natin, palpak. 35 million ang tinatanggap ng bisita ng Thailand, tayo 5 million. Doon sa 35 million, 6 million ang galing sa China. Sa Pilipinas, 300,000 ang galing sa China. At wala pang 5 million ang total na tourism dumating sa Pilipinas. Paano naman tayo uunlad? At dahil mahina ang turismo na dapat sana ay napakalakas sa Pilipinas dahil isa tayo sa pinakamagandang bayan, natural, kulang ang trabaho at mababa ang sweldo. So ngayon, ano naman ang kinalaman nitong pagkagutom sa lahat ng mga pangyayari sa ating mga bayan? Well, ayun nga po Nagrally na ng napakalaking iglesia ni Cristo at hindi lang naman po iglesia ang nagpunta ron, no? Pero tingin ko lahat sila, iisa lang ang mensahe. Itigil yung impeachment at iba pang mga pamumulitika dahil ang kinakailangan ngayon, itaas ang antas ng kabuhayan ng karamihang Pilipino dahil nagugutom na sila. Pakikinggan ba tayo ng Marcos administration at ni Speaker Romualdez? Tingin ko hindi. Kaya tignan natin
ang susunod na kabanata. Ang sabi ng aking bibwit, magkakaroon na naman ng pangalawang rally. Pero hayaan natin sila ang mag-anunsyo. Kung hindi kayo nakadalo doon sa una, dalo na tayo sa pangalawa. Hindi pala pangalawa to, pangatlo. Kasi yung una, yung pagtitipon sa EDSA nung Nobyembre. Itong pangalawa, ito ng pagtitipon sa Luneta. At pangatlo, alam ko na kung saan ang venue, pero hayaan nating iglesia mag-announce kung saan. So kung hindi kayo nakasama dun sa una, sa pangalawa, may pagkakataon pa, sumama na kayo sa pangatlo. Dahil kung hindi, baka mamaya, karamihan na sa atin ay magugutom. Napakataas na po ng karamihan na nga po ay gutom. 63% na ang sabi ng SWS ang nakagutom. Baka mamaya, pag di pa kayo sumama, halos lahat na tayo, except yung mga cronies ng mga Marcos, ay gutom na. So, kilos na Pilipinas, isip na kayo. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.